So yun mga bossing, no? Boss Amat nga pala nagbabalik. So balikan natin yung ginawa natin kahapon, no? No, na problema kasi tayo dahil yung isang air conditioning talagang nasira na. So hindi naman natin maiwasan, no? Merong mga aksidente. Pero ang importante dito, talagang kaya natin gawin at kaya natin balikan. So balikan natin yung nangyari kahapon. So pinita natin yung aircon, nakita natin na isunog yung board, no? Tapos naghanap tayo ng pyesa, tara tingnan natin dito, no? Ito yung ating unit. Ang nangyari dito, merong sunog na pyesa siya dito. So dito sa board natin, ito medyo inangat ko na siya, yan. No? Sunog yung pyesa na yan. Hinanap natin yan, yung pyesa dun sa mga electronic part. Problema, pati dun sa mga spare natin dito sa warehouse, no? Wala tayong makita. Paano ba naman? EMR Flex. Lumang modelo, tapos tignan mo yung kahang. Parang ano pa to eh. Sinaunang panahon pa to eh, oh. Grabe, ito pa talaga na tiyempuan. Aray ko talaga, no? Pero, ito naman, ang kagandahan, non-inverter siya. So, nangyari, nung nasira tong indoor PCB, di i-convert natin. So, nagpabili tayo dun sa nakasira, hindi ako bumili ha. So, dun sa nakasira ng Universal Aircon Remote Control System. So, ito, try natin, papaganahin natin kung wala na, sira na yung PCB na to. No? May sunog na, wala na tayong makitang pyesa, hindi na natin mahina. So palitan na lang natin ito. So ito, ano ba meron dito? Ito lang naman parang ito. May PCB pa rin siya. Pero pang ano, disclaimer, pang ano lang to, mga non-inverter na aircon. No? So dahil ano lang to, hindi siya tatlong wire, line 1, line 2 lang to, no? Line neutral lang. Tapos ito, meron na rin siyang ano, yung ating power transformer. Siyempre, may remote. Swerte nga ng customer, no? Parang wala nang remote to eh. Ano pa to eh? Parang sinaunang panahon na aircon, no? Baka nawala na nila, so lalagyan na rin natin ng remote. Tapos meron tayong room temperature sensor. And then, yun ang gagawin natin. Ngayong araw, sana matapos natin, no? So, capacitor type, ito yung mga non-inverter natin. Nung binuksan nga natin to, no? At nung tinesting nyo, kung makikita nyo sa video, ang kala kasi natin, may sunog na ano eh. Tawag dito, na may sunog na fuse. Kasi syempre, nag-cleaning, nabasa. So, kala natin, fuse lang, tinuyo na natin. Pero hindi natin nakita, meron palang isa doon na meron ng sunog, yun nga yun. Kaya, every time na maglagay tayo ng fuse, makikita nyo yan sa video, pumuputok. So, ibig sabihin, hindi fuse ang problema, may ibang problema na yun nga. So, wala tayong maggawa, kundi palitan na yung PCB ng ating universal na aircon control system dito sa parang pang-replace dun sa indoor PCB ng non-inverter. So, with that, mga bossing, wag na natin patagalin, no? Tara, simulan na natin to. Let's go. So, ito yung mga ano natin, no? Tinanggal muna natin to. Yung ating indoor, yung ating pipe sensor. Ito naman yung ating room temperature sensor. Ito may kapalit to dito. Ito. So ito yung kapalit niya. Tinanggal na natin. Tapos, may mga papabricate tayo dito. At papabricate na ba yun? Yung aayusin sa wiring kasi hindi siya talaga... Meron dito mga plug and play pero meron kang aayusin lalo sa fan motor. May aayos ka, no? So ito tatanggalin na rin natin. Itong transformer tatanggalin na rin natin, no? Tanggalin na rin natin. Ito rin, mga accessories. Ito, air swing motor, tanggalin na rin natin. Yung mga fan motor, ito yung ano lang to eh. Parang negative lang ito. Pero meron ditong isang fan motor, actually ginawa na natin, no? So, papakita ko mamaya. So, mga accessories na tinanggal natin muna ito. Itong fan motor, wala tanggal. Para lang matanggal mo to, tinanggal ko na rin itong transformer, no? Actually, pinutol ko na kasi di ko na magagamit kasi gagamitin ko dun sa dito sa bago, no? So, tinanggal ko na tong transformer, tinanggal ko na tong indoor PCB. So, ang matitira na lang talaga dito, wala na to ha. Susunog, wala na, tapon na. Ito rin, palitan na natin. So, ang gagawin natin, so ito na lang natirang wire. So, may wire dito. Ang ginawa natin, meron fan motor dito. So, titignan natin yung
windings nito sa loob, no? Kung ano yung magkaka-partner. Grounding natanggal na. Ito tanggal na. Hindi tayo nalilito. Tanggalin na muna to. Tignan mo naman, oh. Ano na, oh. Wala na yan, oh. So, sira na. Nakasubo tayo dito, ah. Bossing, Kat, ang dami-dami mong tao, ba't ikaw pa gumagawa niyan? Actually, no, syempre, ayaw naman natin magbayad yung tao. So, sabi ko, marunong ka ba magpalit niyan? Ng ganito. Sabi niya, di ko pa kasi na-experience. O, sige, ako na magpapalit niyan. Bilan mo ko ng ganito. No? Kasi nung panahon namin, mga 2015, 2016, ang dami na namin napapalitan nito, no? Yung mga non-inverter, sa mga condominium, nagpapalit kami ng mga Honeywell at mga thermostat, no? Ang dami na namin napalitan. Pero, hindi pa kasi uso yung vlog noon eh. No? Ngayon lang nauso. May mga, hindi naman sa pag-aano, maraming mga vlogger na, alam mo yun, nagnegosyo sa air conditioning. Wala namang, kumbaga magaling lang magbenta, no? Pero, wala naman sila ganong idea pagdating dito. Okay lang din yun, basta meron kayong mga eksperto. Pero tayo kasi galing tayo sa pagiging technician talaga. So ito, marami na tayong nagawa na ito. Hindi lang talaga natin na vlog. Kaya naisipan ko, ngayong ano bang taon ngayon? 2026, after 10 years, mga previous companies natin, ngayon lang tayo magbablog nito, pero marami na tayong nakabit, no? Ngayon lang natin do-document, no? Kaya pinapakita natin. Okay, so balik tayo dito. So, ito kasi, pan motor, so may iiwan yan. Ang nasa pan motor ito, tapos yung aking, ito, tatlo yan eh, tatlong wire yan. Tatlo. Parang low, medium, high din yun sa pan motor. Ano yung wiring? So, ang ginawa ko dito, actually, pinabricate na natin siya para hindi na kayo mahihirapan umintindi, no? Iba-hiwalayin ko lang muna. So ano nga ba mga ginawa natin dito? Ito wag muna, no? Air swing lang naman to sa kabilang side. Ito naman muna ito. So Emarflex non-inverter. Usually sa mga non-inverter, meron lang tayong kakabitan dito, dalawa lang, no? Line 1, line 2. At ang karamihan sa mga non-inverter noon, so ito lang. Meron tayong supply dito. Ayan, no? Indoor supply siya, Emarflex. Tapos ito yung dalawang wire na yon. Oh, ito yung dalawang wire. Line 1, tapos line 2. Itong, tingnan nga natin sa diagram to. So, ito yung sa compressor. Ito yung line 1. Ito yung sa neutral. Line 1, line 2. No? Kung saan kayo sanay, line 1, line 2, dalawa lang naman yan. Pwede magkabaliktad dyan, no? Walang problema dyan. Sa air conditioning. Ito yung ground niya. Para di kayo malito, huwag mong pansinin, dalawa lang muna. Mamaya, kakabit natin kasi yan doon. Okay? So, sa wiring natin, ang ginawa natin, so, itong isa, naglagay lang tayo terminal clip para panlagay din dito. Tapos, itong isa, kinabitan ko ng isang wire papunta saan? Sa pan motor. Sa pan motor, sa kulay white. Yung isa naman, nakapapunta dito sa ating line 1. Yung isang wire, So, kailangan kasi ito, may lumabas dito na line 1 o line 2 or line to neutral. So, ibig sabihin itong isa, no? May lumabas dito na 20 to 30 volts, no? Mamaya, kailangan may lumabas kasi ito rin yung magsusupply dun sa outdoor unit, no? So, ginawa natin, line 1, ito yung ating, ito yung line 1, ito yung ating neutral. Okay? Next natin, sa pan motor, ano ba yung gagawin natin? Nakakalito to Tayo muna natin yung mga yan Sa pan motor, ano ba yung ginawa natin? Sa pan motor, ang ginawa natin, yan. Kasi sa pan motor, ewan ko kung nababasa nyo, no? Hindi ko na tinanggal yung pan motor no? Pero sa pan motor natin, nakalagay dyan black. Ito yung may supply, no? Ito yung papunta na yung block natin, ayun, ito yung fan speed ng motor. Ayan, no? May, kunwari, low, medium, high. Ang problema, dito sa fan motor kasi,
sa kulay itim, kung ito yung motor, so parang ano lang siya, ECB power, yung nagko-control ng low, medium, high. So ito, ginawa ko na lang dahil may low, medium, high din dito, tatlo. Para pag pinindot sa remote, magpa-function siya kahit anong pindot dyan. Okay? So low, medium, high. Tapos yung ating pula, tapos yung white, pula, white, tsaka pula, nakakabit to sa capacitor. Yun ang magiging kaiba dito dahil magpro-provide kayo ng capacitor. Okay? Bumili ako ng capacitor sa electronic, sinabay ko na rin. So ito, mga electric fan lang to, no? Comar, 1.5 microfarad, no? So ito kasi yung itatap natin, base dito sa diagram, no? Sige, sulat natin yung diagram. Okay, based sa diagram, yung ating ganitong itsura niya, no? Ito yung ating sa motor, no? Yung motor natin, ito yung kulay black na wire. So ito, isang wire lang siya. So ibig sabihin, ito yung low, medium, high. 1, 2, 3. So ang ginawa ko dyan, yung isang wire, no? Yung isang wire na yan, ang ginawa ko, tinapan ko ng tatlong wire. So isang wire lang talaga original doon, naging tatlong wire. Parang low, medium, high. Yan lang naman yan. Kasi isang speed lang yung nakalagay sa motor. So pangalawa, dito rin sa pan motor natin, ito yung pan motor pan motor natin. So nakalagay din doon, nakatap din yung wire na dito meron siyang capacitor. Lagyan na lang natin ng C, no? So meron siyang capacitor dyan. Ito yung ating capacitor. So sa capacitor natin, meron siyang nakalinya na ito yung kulay white. Ito yung kulay red. So parang nakaganyan siya. Yan, ito yung ating red. So ibig sabihin, yung white tsaka red doon, ito yung ilalagay dito sa capacitor. No, sa capacitor siya nakalagay. So tignan nga natin yung tsura. Yung drawing. Ayun, yung white tapos yung ating red. Ayun. So, yung nandun sa motor, yung sa ating pan motor, ang ginawa natin doon, ito yung ating tatlong wire, di ba? Meron tayong kulay black, merong white, merong red. Tatlo lang yon. Yung magkakadikit doon, meron parang grounding lang naman yon. So, wag na natin isama, iano na lang natin. Lagyan natin electrical tape. So, yung tatlo lang kukunin nyo. Yung white tsaka red, lagay mo sa capacitor. Tapos, itong red, supplyan mo. No? Kasi yun yung nakalagay dito, supply. Ayan, nakaganon siya. So, ito isusupplyan mo ng line 1. Ito naman, yung sa motors natin, ayan lang talaga yan. So, nilagyan ko lang ng tatlong wire. No? Para dun sa pan speed. Ayun yung binago natin sa pan motor. Ito naman yan sa actual. Ito yung ating, ayun yung wiring. Lapit mo dito yung camera. Kung makikita lang. Ito yung wiring ng kung ano. Kita ba? Ayan, yung wiring ng, ayun, pan motor na, galaw-galaw pa. Oh, yung wire lang na nandyan, itong kulay black, kulay red, kulay white. Tapos itong tatlo na to, ito parang grounding lang siguro siya, no? Mapapagana natin yan kahit wala na to. No, grounding siya. So itong wire lang talaga yung ating gagamitin. So sa wire na to, base doon, no? Yung ating white, nako baliktad pa. So baliktad ng kabit. So pagka ganito, tingnan natin ano magiging resulta, no? Pero dapat, base dito, kulay white tapos yung red, nakalagay ito sa capacitor. So ibig sabihin, ano yung capacitor? Ito yung nakalagay yan dito. Tatap natin yan dyan. Pero dun sa ating supply, lalagyan mo daw ng linya yung kulay red. Ang nalagyan natin, kulay white. So lumusot sa atin, no? Nalagyan natin ng supply yung white. So, tingnan natin kung ano magiging resulta. Okay? No? Nalagyan din natin to ng supply. Pero ang originally red daw. Sabi doon. So, nagkamali ako. So, tingnan natin yan. So, lalagay natin yan. Ano pa? So, yun lang. May babaguhin kayo sa pan motor. Kung alam nyo yung diagram na yun, mostly naman lahat ng mga pan motor na non-inverter. Ganon, no? And then, dito naman tayo. Ito naman plug and play lang to. May mga dito tulad nito.
Tanggalin ko to ha. Tanggalin natin ito. Lagyan natin dyan. Remote, ilayo ko muna yung remote. Okay. So, tanggalin muna natin. O, yan. So, ang mga components dito, ayan lang, ayan, ayan, yung tatlo na yan. So, kung titignan natin dito sa likod, meron naman siyang diagram. Ito yan, oh. Ayan, oh. Low, medium, high. Makikita mo, low, medium, high, low, medium, high. BR, BR. May fuse. Parehas na parehas yan, oh. Neutral, dito mo lalagay line, tapos compressor sa gilid. So, itong part na to, ito yung papunta ng ating outdoor unit kasi may compressor eh. Oh. Ayun, oh. Compressor, pupunta yan doon sa compressor. Pupunta to sa outdoor fan motor, tapos neutral para masupplyan to, no? Dito naman sa ating supply, ito sa kuryente, lalagay natin, di ba line 1, line 2, ito lang yan, no? Line 1 and line 2. Nasaan na yun? Ito, kulay itim, tapos kulay puti, binago na kasi natin. So ito, yung pupunta dito sa, kung yung ating blue, ito, nakalagay dyan sa diagram blue, neutral, yung pula, yung ating line. So yan, makukumpleto. And then, dito naman sa ating indoor unit, so lalagay mo lang ito, no? Ito, display to, ibig sabihin this. Okay, this. So, ibig sabihin, ayan, no, this. So, lalagay mo lang siya dyan. Okay, hindi ka na malilito dyan, no? Display. So, mamaya, ito yung magpapagana sa remote natin. Ito naman, sa transformer natin, yung kulay blue na, makita ba dyan? Kulay blue. Dapat ito ay 12 volts, ito naman isa 220. So, ibig sabihin, pagpasok ng kuryente dito 220, no? Pupunta siya dito, pagpasok ng voltahe, may transformer tayo. So, bababa yung voltahe ng 12 volts para mapagana niya yung PCB. Pag gano'n na, so, ibig sabihin, supplyan natin ng 220 yung kulay pula. Okay. Kulay pula, 220. Ayan, no? Alternating current, 220 in. Okay, pasok. Yan, pasok natin dyan. Next, ito naman, 12 volts out. O, yan. Ayan na. Yan lang ang magiging tsura niyan. Ito pang isang pangatlong component. Ito yung room temperature sensor. Yung original ng aircon, hindi na natin ikakabit. So, ito na ikakabit natin. So, room temperature 1 nakalagay. RMT1. O, yan. Yan na yan. Yan lang yung wiring, oh. Dali lang. No? Tapos ito, medyo may pinabricate lang tayo. Dapat maintindihan mo lang yung diagram. Okay, isa-isahin natin. Ang gagawin natin ngayon, kung ito na yung board, pagganaan na natin siya. Okay? Na nasa labas. Daming abubot. Pagka-wiring talaga, no? So, na-miss ko lang to. Tagal ko nang hindi nagagawa ko, no? Siyempre, may mga technician na tayo. Tagal na tayo nandun sa aircon industry. Balikan lang natin yung mga nagagawa natin dati. At ngayon lang natin iba-vlog to, ha? Kasi yung mga dati sa company, hindi naman uso yung vlog, Yung mga yung mga ganito. Basta gawa lang kami ng gawa ng rep, gawa lang kami ng gawa ng aircon, no? Ganun lang, Ngayon, vlog natin, no? Para may document lang tayo dito sa YouTube. So meron tayo nito. So, re-ready nyo to. Yung fan motor, ang gagawin natin, kunin na natin ito. So, ito na yung pinaka-board. Paganahin natin siya. Ito na yung ating transformer natin, no? Para bumaba yung ating voltahe. Tapos, yung ating capacitor. Nasaan yung capacitor natin? Ito. Capacitor, pula tsaka puti. Okay? Puti. Tapos pula. Okay? Ito, wag muna yan. Mamaya na yan. Mamaya na natin pagganahin yan. Minor lang yan. Yung pula, ito yung sinasabi ko kanina. Yung itim. Yung itim, nilagyan natin ng, tulad nung inano ko sa diagram, yung itim, ito yung papunta din sa motor. Pan motor, nilagyan ko ng 3 speed. Kasi pag hindi mo nilagyan ng 3 speed yan, no, pag ni-remote mo, sa high lang siya gagana. Kunwari, nilagay ko. Kumbaga, hindi ko ginawang 3, nilagay ko lang dyan.
Pag pindot ko ng high, gagana. Pag pindot ko ng medium, hindi na siya gagana kasi meron din siya dito. Hindi siya madedetect ng remote. So, kaya kailangan mong gawing tatlo siya. Para kahit anong pindutin dyan, mapagana natin. So, tingnan na lang natin no, kung balik-balik na rin mo na lang mamaya kung saan dyan yung low, medium, high. Okay? Or kung isang speed lang, at least gumagana. No? Ano naman yan? Okay naman yung microfarad ng ating capacitor. Next natin, okay na dito sa baba, okay na to. So, susuplayan na lang natin yung line and neutral. So, paano nga ba yan? So, yan ha, okay na. Okay na yung ating fan motor. Basta tatandaan nyo, gawin nyo lang tatlong line. Medyo maluwag pa yung pagkagawa ko. Nasikipan na lang natin mamaya. Pag okay na to. Pag tapos na yung demo natin. Ang next naman natin dito, okay? So, ang next natin dito, ito na, susuplayan naman natin siya. Susuplayan natin. Itong isa, ito neutral to. O may neutral din to, no? So, may linya, kumbaga may linya. No? O, example, ito yung ating neutral wire or line 2 natin. Yan, nakaganyan siya. Okay, itong isa, para susuplayan mo lang, line 1, neutral. O, ito. O, line 1, line 2, ganun. Tapos ito yung isang supply, o. O, ito, huwag niyong pansinin, grounding yan, eh. So, dalawa lang, supplyan mo rin tong isa. Ikot natin dito, no? O, yan. O, yan lang magiging itsura. Sinupplyan mo lang siya ng kuryente. Okay? Yan. Next, nung sinupplyan na natin siya ng kuryente, kunin natin yung compressor. So, ito, naglagay ako ng isang clip dito. Yan. Ito, wala to, no? Pinutol ko na yan. Di makakuryente mamaya, no? Ako, may open wire. Kuryente tayo niyan. Ayan na lang natin ang tape. Ayan na, baka makuryente tayo dyan, eh. Dahil linya siya, no? Linya yan. Okay? Okay, yan. So, ito, naglagay lang ako dito. So, ito yung ating neutral. Okay? Nakalagay dito, neutral, tapos ito yung ating line 1. So, ito yung ating line 1 on line 2. So, basta itong wire, supplyan mo lang. Either ito yung line 1, line 2 mo, ganun naman yun, eh. Kahit naman magkabaliktad, okay lang yan. No? Walang kaso yan. Ito naman, nakalagay dito compressor, lagay ko lang yan dyan. Yan. So, yung compressor natin, pumunta dito sa number 2. No? Ito naman number 1, galing yan dito sa ating neutral. Okay, 1, neutral. O, yung ating line 1. Oh, sabi mo, ito yung line 2 natin. Oh. Isang linya, pangalawang linya. Okay? So, sa unang linya, sinupply natin line 1, tapos to line 2 or yung ating neutral. Ngayon, dito sa ating line dito sa ating line 1, line 1, sabi mo line 1, ito line 2. Ito yung line 1 natin, sinupply natin dito sa neutral. Ito yung ating line 2. Pumunta ngayon dito yan sa ating, ayan sinupplyan ko line 1. Ito namang itim, yung ating compressor. Kasi parang ang mangyayari dyan, ganito siya. Pagpasok ng kuryente dito, dadaan muna kay relay. No? So, hindi yan automatic. Pagpasok ng 220 dito, 220 na kagad. Pag pumasok 220 dito, dadaan siya sa relay. No? May lalabas dito, mga 12 volts lang siguro, no? Mga voltahe lang na 12 volts o 14 volts, no? O 12 volts, sabihin na natin, sample lang 12 volts, no? Ngayon, mga ilang minuto, sabihin natin mga segundo o minuto yan, magti-trigger si relay, tsaka niya ngayong papaanda rin yung compressor, maglalabas naman dito yung ating 220 volts. No? Pag na-trigger na yung ating relay. So, ganun na yung linya niya. Pumasok ka ng linya dito, either line 1, neutral yan. Pagpasok niyan dito, dadaan mo na sa relay. So, sa relay, after ng ilang minuto o segundo,
may click sound dyan. Pa-power up naman natin itong papuntang outdoor unit natin. So, ito, nakalagay sa neutral. Yung isang wire naman, no, nag-tap lang din tayo papunta dun sa line 1. So, ayan, di kayo malilito. Sana hindi kayo nalito sa explanation ko, no? So, ito pan, ito yung as is na dun sa unit. So, plug and play to. Ito yung medyo meron kang aayusin, no, sa linya. So, ito, ginawa ko yan, no? Supply dito, line 1, line 2, pasok dito sa relay, kailangan si compressor pupunta dito sa number 2 natin o yung neutral natin. Tapos yung isa nating linya, yan, yung isang linya natin papunta dun sa line 1. No? Galing yan dito sa neutral o supply ng line 1 natin. Okay? So, yun lang yung magiging wiring natin ngayon. At syempre, meron pa to air swing. Air swing. Ito, air swing. Yan, air swing. So, dalawa kasi to. So, dalawa rin tong swing. Try lang muna natin kung gagana, no? Yung ating air swing. Try natin dito. Tiga siya. Itong kabila. Tingnan natin kung iikot yung swing. No? Okay lang yan. Testing lang naman yan. Importante yung fan motor umikot, yung fan speed niya. Okay na? Transformer. Yung ating... Kita ba? Kita ba sa video? Huh? Yan, kailangan na makita talaga nila yan. Yan. Transformer. Ito yung ating pinalit na replacement na PCB. Ito yung ating display. Ito yung ating capacitor na may suspect ako. Baliktad yung pagkakalagay ko ng supply. Dapat ito dito. So, yon. Tignan natin kung ano maging resulta. Okay? Testing natin. Check muna natin yung kung hindi siya shorted. Continuity test muna tayo ng ating plug. Okay? Buzzer, ibig sabihin continuity. Lagay mo isa dito, lagay mo isa dyan. Okay, so hindi siya shorted. So huwag ka mag-aalala dahil pag sinaksak natin yan, walang puputok dyan. Pwedeng hindi gumana, pwedeng may malfunction, pero hindi puputok kasi hindi siya shorted. Okay? Lagi nyo gaganto bago kayo magsaksak. No, huwag nyo tinularan yung kahapon ko. Hindi ko na nalimutan ko. Kala ko, fuse lang eh. So huwag nyo gagawin nyo, no? Pero yun na, doon naman natin na-identify na hindi fuse ang problema. Na, di ba, nasunog na nga doon sa customer yung PCB. Kala natin fuse lang nabasa, kasi may basak siya eh, nilagyan natin. So, pumutok yung fuse. So, ibig sabihin, kahit anong lagay mo ng fuse doon, putok lang ng putok yun kasi nga, may sunog na nga sa PCB. Sana nakuha niyo yung aking Hindi na ba puputok to? Kasi pumutok yung fuse eh. Kaya lang double check natin kung tama ba tayo. Okay, wala bang sasabit dito? Pag may sumabit dyan, tapos. Okay? Let's go, let's do this. Sasaksak na natin Sana walang pumutok Uy! Tumunog! Wala nang pumutok! Okay, so tumunog na siya. Ayan na yung ating display. Nasaan yung remote na ito? Ayan. Ayan, remote. Ayan, remote. Inano natin? Ito yung ating fan motor, umiikot na kung nakikita nyo. Okay? So, sa fan motor natin, kunwari fan lang yan. Fan speed natin, low, yan ay medium, low, auto, high. Ito, high to. Pero parang ang hina, Yan parang wala. Oy! Yun lang. Baliktad. Ito yung hangin, Tingnan mo, Fan speed natin. Walang hangin. Dito umihigop. Dito, may hangin. Baliktad. So, ibig sabihin, baliktad yung pagkakagawa ko nga. Sabi ko sa diagram doon kanina, yung ating red yung susuplayan. Pero nangyari, nasupplyan ko yung white. So, baliktad ang ikot. Okay? So, baliktad yung ikot ng ating fan motor. So, papalitan natin. Off muna natin bago natin, baka masira pa fan motor Off muna natin, baliktarin natin. So, ganun talaga naging resulta niya, Pagka
Sinuplayan natin yung isa, nagkabaliktad, tanggalan natin sa kasta. Baliktarin lang natin to. A few moments later. Let's go! Okay. So, umilaw na yung ating display. Remote naman natin, turn on natin. Sana umokay na yung fan motor, no? Yun. Hey! Hey! Ano Ito Gumana rin. Nagkaroon din ng buga, gumagalaw na. Hey! Baliktad kanina eh, no? So, ang gawin natin, try natin yung fan speed. Humihina ba? Humihina? Hindi humihina. Next natin. Auto. Ay. Parang lumalakas, no? Lumakas ng konti. Okay. Ito dapat ihina siya. Ayun, parang ang tingin ko, humina ng konti. Pero parang pare-pareha siya, no? Halos pare-pareha yung fan speed niya. Okay. So, gagawin natin dito, okay na yung fan motor, gumana na, so nagpa-power on na siya. Ang tanong na lang natin dito yung ating supply. Kailangan kasi ito, may lumabas dito na 220 volts papunta ng ating compressor. So, kaya mapapansin nyo, pag on nyo rin, parang sa mga non-inverter, di ba, pag on nyo, wala na siyang delay, mag-on ka agad yung ano. So, dito, naglagay tayo nito, may konting delay dahil dun sa relay niya. O, lagyan natin ng 220 volts. No? DC, okay. So, ito, check natin dito kung ilan na. Ilang voltahe? Ayun, 15 volts pala na, 15.3 volts. So, 15.3 dito rin sa baba. 15.2. Okay. So, ibig sabihin, antayin natin, no? Antayin lang natin na dapat dito, sa supply, papunta kasi yan ang compressor eh. Kung titignan mo dito sa diagram, dapat may lumabas kasi dito na 220 volts after ng relay na mag-switch on. No? So, sinuplayan natin, 220, pumasok dun sa relay, no? Pero hindi pa nagtitrigger si compressor. Kaya ang voltahe nito is, ayan, 19 volts na nga, umaangat-angat. Okay, 19.6. Pero hindi pa siya 220. So mamaya, antayin natin yung tunog, yung click sound niya. Saglit lang naman yan. Tumunog na yung relay, nag-engage na. Dapat 220 na yan, to 230 volts. Okay? 5 minutes later. Uy, may nag-engage. May tumunog. May tumunog. Baka yun na yung ating relay, no? Check natin. Uy, yun na nga. 226 volts. Okay, dito sa baba. Sa papunta ng compressor. 226 volts. So, ibig sabihin, so approved siya. Ibig sabihin, gumana na yung ating indoor unit, pan motor, na sunog yung ating PCB. Okay, so ito, wala ng pyesa, tapon na natin. And then, syempre, dahil nag-220 na siya, kahit 220 volts na may lumabas na doon, nag-engage na siya, papunta naman ng ating outdoor unit. So, susuplayan na natin ito. So, dito na yan, papunta sa 1 and 2. So, gagana na rin yung ating unit. So, nako. So, ginawa natin to. Siyempre kahapon, pag-check natin, dumating dito, chinek muna natin. Humanap tayo ng pyesa. So, nung naghanap tayo ng pyesa, bumili pa tayo ng fuse. So, pumutok. Yung pala, pagka-check natin, sunog na talaga siya. Kaya pala pumuputok yung nilalagay na fuse. No? So, pumuputok, wala ng pyesa. So, wala na. No choice tayo. Ang next option natin, bumili na lang ang ating universal board. O, yan. Universal board, gumana na siya. Ang nangyayari dito, ang naging ano lang talaga din, sublight pang isa, syempre, hindi na-pump down yung ating unit dahil nga, nung nag-cleaning, hindi na gumana. So, sinarado na lang yung valve. I'm sure, kulang na yung refrigerant ng ating aircon na ni-repair. So, ang gagastos syempre, nung gumawa, no? Nung nakasira, syempre yung R22, nako, sana meron pa mabila na R22 na refrigerant, no? Kasi, matanda na tong aircon, ugod-ugod na, no? R22, yung bumili siya nito, ginastusan niya, at syempre yung pag-dismantle, tapos yung pagbalik niya naman power, nako. Di ba? Turuin mo yon. Tapos ang nasingil namin, 1.5 sa cleaning. No? So, lugi kami doon. Pero,
okay lang yun. So, nangyayari talaga yan. Siguro, out of maraming customer, may isa naman talaga minsan, hindi perfecto. Na aksidente, nabasa yung board, wala naman tayo magagawa. Hindi naman natin pwedeng takbuhan yung customer. So, aayusin natin. Sabi ko nga dito, kung hindi naayos to, palit unit to. Kung mayroon kaming mga lumang unit doon, na hindi naman ganito kaluma, no? Baka mabigay pa namin inverter. No? Kaya sabi ko, ako Nis, ayoko ma-charge ka. Ayoko ma-charge yung tao natin, no, na nakabasa. So sige, bumili ka ng ganito, ayusin na lang natin, try natin kung mapagana ka. Hindi daw siya marunong nito, kaya ako nang tumira. Okay? So, with that bossing, yung ating ginawang board, sana may nakatulong sa inyo. At kung may nangyari man na nasira din, na non-inverter sa inyo, so, ito subok na natin, garantisado, nabibili lang to. Sa Shopee, meron to parang 500 to 600 plus lang. Siyempre, kung sa mga store, mas mataas ng konti. So, at least, makakapag-replace ka na ng mga non-inverter. Lalo kung sunog yung PCB, wala ka ng piyesa makuha o mas mahal. So, pwede na, gumagana na yung ating unit. Yung ating air swing. So, kakabit na lang natin yung air swing. At okay na. So, 2 araw natin ginawa. Yung unang araw check-up. Ngayong araw naman, syempre, tinesting na natin, nabit na natin, at pwede na rin kabit ngayong araw dun sa customer. So with that mga bossing, sana natutunan nyo o sana may na-share akong value sa inyo, no, sa pagpapalit ng ating PCB ng indoor PCB na non-inverter na pinonvert natin into universal remote control. So with that bossing, maraming salamat sa panonood. For more videos like this, sana naman, no, konting lang, follow and subscribe dito sa aking YouTube kung nakatulong. Mag-upload pa tayo ng iba't ibang video all about air conditioning by Boss Angat. So comment lang kayo dito sa comment section kung ano yung mga gusto nyong i-repair natin. No? Kung kakayanin kasi meron naman talaga, may mga repair na rin madiinan na. Pwedeng i-share ko lang sa inyo yung idea pero meron ng ibang mga eksperto doon. Pero yung mga ganito, madadali lang to. Sa mga ibang kaibigan natin na technician, kayang-kaya nyo rin to. Okay, basta marunong lang kayo magbasa ng diagram, so magagawa na to. So with that mga bossing, maraming salamat, no? Pa-like, follow, and share itong video na to sa mga kapwa natin bossing na nag-air conditioning business dyan, no? It's para may record lang itong video, June na pala. June 4, 2026, itong video na to na ginawa, no? Sana maraming matutunan. At syempre, alam ko paubos na rin mga non-inverter, pero marami pa rin mga non-inverter na aircon. So magagamit pa rin natin itong video na to. So with that, yun lang mga bossing. Tara na, palamigin natin ang buong Pilipinas. At syempre, peace out. Hey!